Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Joey Rabanilla. Nandito po tayo sa programang Life for Christ Fellowship. Ito po ang ating unang daily devotion ngayong umaga. So bakit kailangan po natin mag-devotion or mag-aral ng salita ng Diyos? Magbasa ng Biblia. Una, sabi po kasi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So kung susumahin po natin ang mga talatang ito o ang talatang ito ay nagsisimbolo na ang Biblia ay manual sa buhay natin o sa buhay ng tao. Isipin po natin, kung yung mga gadget o anumang mga bagay ay sa bawat nabibili natin ay mayroong manual na nakalagay. Kung bakit, para magamit natin ng maayos o mag-function ng maayos habang ginagamit natin. Ganon din po ang buhay natin. Hindi pumayag ang Diyos na wala tayong pagbabasehan para maging maayos din ang takbo ng buhay natin dito sa mundo. O mas magamit tayo ng maayos dito sa mundo ayon sa paglalang sa atin ng Diyos. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal na sa langit, maraming salamat o Diyos sa umagang ito, sa panibagong buhay, Panginoon, na ibinigay mo sa atin. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na marami man kaming problema, pagsubok na pinagdadaanan o dumarating man sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, na nandiyan ka. Hindi mo kami iwan, ni pababayaan tulad ng iyong pangako. Panginoon, maraming salamat. Magi sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo kami samahan hanggang matapos ang araw na ito. At Panginoon, maraming salamat o Diyos mula sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, upang kami ay mag-function ng maayos sa buhay na meron kami, Panginoon. Lord, alam namin na wala kayong ibang nais kundi ang kabutihan namin, Panginoon. Ang mapabuti kami at ang makasama niyo kami diyan sa inyong kaharian sa langit. Maraming salamat po. Ikaw lamang ang aming dinadakila, pinupuri at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapanood na nananatili. At ang ating tatalakayin po ngayon, ang unang devotion natin, ay makikita natin sa aklat ni Propeta Isaiah sa chapter 40 verse 31. So kung may mga hawak po tayong Bible, tingnan po natin kung ano po yung nasusulat doon. At ating pagbulay-bulayan at lipiing mainam yung salita ng Diyos. Kung ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin sa mga talatang ito. Sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So dito po, naobserbahan ko dito sa mga talatang ito, na kung mababasa natin yung buong aklat ng Isaiah, so ang layunin ng sulat, ang propetang si Isaiah ay isa sa mga tinawag upang magpropesiya sa kaharian ng Juda. Ang Juda ay nasa panahon ng pagbabagong buhay at rebellion. Ang kaharian ay pinagbantaan ng pagwasak sa kamay ng Assyria at Ehipto. Ngunit, nakaligtas dahil sa awa ng Diyos. Nagpahayag si Isaiah ng mensahe ukol sa pagsisisi sa kasalanan at pag-asa sa pag-iingat ng Diyos sa hinaharap. So kung makikita po natin at kung mababasa natin yung aklat ng Isaiah. So sabi dito, ang Juda ay nasa panahon ng pagbabagong buhay. So sa buhay po natin meron tayong dumarating sa punto ng buhay natin na nais nating magbagong buhay.
So, minsan kasi marami tayong problema, pinagdadaanan, kapag subukan sa buhay, na tila baga winawasak yung buhay natin. Katulad din ng nangyayari sa Juda na kung saan binabantaan ng pagkawasak sa kamay ng Assyria at ng Ehipto. So, ganoon din yung buhay natin. Minsan may mga banta dahil sa mga problema na pinagdadaanan natin. May mga banta na wasakin yung buhay natin. Ngunit, dahil sa awa ng Diyos, nagpahayag si Propeta Isaiah. At ngayon, dahil sa awa ng Diyos, nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah para sa atin ukol sa pagsisisi ng kasalanan at pag-asa, pag-iingat ng Diyos sa hinaharap. So, sa talata na binasa natin sa Isaiah 40 verse 31, sabi doon, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So, sa kabila ng kapagsubukan natin, mga problema sa buhay, minsan dumarating sa punto na pinanghihinaan na tayo. Minsan dumarating sa punto na para bagang gusto na natin na sumuko na lang sa buhay, wakasan yung buhay natin. Dahil bakit? Kasi ginagawa natin lahat ayon sa sarili nating lakas. Ginagawa natin lahat ayon sa ating sariling kakayanan. Pero aminin man natin, hindi natin kaya. Wala tayong magagawa. Kundi minsan sa bawat desisyon natin, akala natin tama, pero mas lalo pa lumalala yung sitwasyon na kung anong meron tayo. So sa kabila ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, sunod-sunod na problema, alalahanin, at ano-ano pang pagpapahirap sa ating isipan. At minsan pa nagdudulot ito ng kawalan ng pag-asa para tayo ay magpatuloy sa ating buhay. Ngunit ang sabi ng Diyos, ayon kay Propeta Isaiah, ay magtiwala tayo kay Yahweh. Di ba sabi doon sa unang sentence, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. At sabi pa, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, ang sino man na tao, o sino man sa atin, na nagtitiwala sa Diyos, may mga panahon, o hindi lang may mga panahon, kundi tiyak na sinasabi dito na lilipad silang tulad ng mga agila. Hindi man literal na lilipad tulad ng mga agila, kundi magiging katulad mo ang isang agila na kaya mong lumipad higit pa sa mga problema mo. Na kaya mong lagpasan ang anumang mga problema mo. At kahit anong pagsubok, anumang gawin mo sa buhay, sabi doon, hindi ka makakaramdam ng pagod. So, kailangan lang natin magtiwala tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may pangako. May pangako ang Diyos para sa atin. So dito, sa mga talatang ito, mula dun sa aking naobserbahan sa mga talatang ito. So ito naman yung aking application. Ito yung aking application sa aking sarili. Na pwede nyo rin i-apply sa buhay ninyo. Sa kabila ng aking mga naging problema, karamihan doon ay dahil sa mga mali kong desisyon at nagawa. Minsan, akala ko wala nang solusyon. Sa dami ng problema na dumating sa buhay ko, na ako din ang may gawa. Nakaramdam ako ng labis na panghihina, kalungkutan, at pag-iisa. Dahil kahit mga taong nakapaligid sa akin, ay pakiramdam ko, napakasama kong tao.
Pero may isang higit na nakakakilala sa akin. Ang Diyos. Ang Diyos, sa Kanya walang imposible. Kahit gaano ka pa karumi o sobrang makasalanan, yayakapin ka pa rin niya at patatawarin. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo kung ano yung mga nagawa kong mali. Alam nyo kung ano yung mga kasalanan ko sa inyo. Alam nyo kung anong klaseng tao ako. Pero alam ko at higit na nakakakilala sa akin ay ang Diyos. Kaya nga lubos ko din na makilala ang Diyos. Nang makilala kong lubos ang Diyos, nagtiwala ako sa Kanya, sa Kanyang mga salita. May pangako siya na ang sabi niya sa Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. So itong mga talatang ito, sinulat ito ni Moises or kay Joshua na lingkod din ni Moises, tagasunod ni Moises na mananampalataya ng panahon na haharap sila sa mga kalaban o sa mga taga-Ehipto. Malaki yung ramdam nilang takot na baka matalo sila, na baka mamatay sila lahat. Pero nangusap ang Diyos na sabi niya, magpakatatag kayo. At nung mabasa ko yung mga talatang ito, para bagang sa akin nangusap na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ang Diyos ang nagsasabi na huwag kayong matakot sapagkat ang pangako ng Diyos, sasamahan kayo, sasamahan tayo at hindi tayo pababayaan. Naalala ko lahat ng nangyari sa akin. Ilang beses ako na-aksidente, munti ka nang mamatay, maraming beses na rin nasangkot sa iba't ibang klaseng gulo. Pero heto ako. Okay pa rin. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya kung ibibigay mo man ang tiwala mo, una ibigay mo sa Diyos. Dahil ang Diyos tapat na nangako at hindi nagbabago. Sumuli mga kaibigan, mga kapatid, ang scripture natin ay makikita sa Isaiah chapter 40 verse 31. Muli ko po itong sasabihin o babasahin na ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Mga mahal kong tagapakinig, tagapanood, o susubaybay sa akin. Araw-araw natin nabasahin. Pwede nyo rin po ako samahan araw-araw sa daily devotion na to upang ating pagsaluhan yung mga salita ng Diyos na siya magpapalakas sa atin sa tuwing tayo ay nanghihina. Mga minamahal ko, wala akong ibang nais kundi ang maipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ako man nakaranas ng maraming kapagsubukan. Ako mismo nagiging problema, minsan sa pamilya, minsan hindi ko alam, pati sa lipunan. Pero ang Diyos hindi sa akin sumuko. At naniniwala ako na ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, ang Diyos hindi ka susukuan. Kaya huwag kang sumuko, tibayan mo ang iyong loob, magpakatatag ka, at huwag kang matakot. Sa Diyos ka lang magtiwala. Dahil sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos may buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin.
Ama naming banal, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming palakasin, Panginoon. At patuloy niyo kaming turuan na malakaran ang iyong mga salita, Panginoon. Ama naming banal, maraming salamat. Dahil patuloy ka nagtuturo sa amin na kami ay magpatuloy na maging matatag, Panginoon. Patuloy na magtiwala sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na may pangako na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat lamang pagkatiwalaan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pagtitiwalaan. Dahil, Panginoon, alam namin na ikaw lang makagawa ng mga bagay sa mga hindi namin kaya, Panginoon. Lord, tapat kang nangako sa amin na sa iyo walang imposible. At sabi mo, Panginoon, ano man ang aming hilingin, ito'y iyong gaganapin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Patuloy niyo kami ingatan sa umagang ito at maging sa buong maghapon, Panginoon. Maging aming buong pamilya. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw lamang aming pupurihin, dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kung tinapos mo, kapatid, ang video na ito, Panginoon, kapatid, inihiling ko na sana i-share mo rin ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, ibahagi natin at makapakinig pa ng maraming tao sa salita ng Diyos. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagtatagpo at mag-subscribe ka na rin, kapatid, upang magkaroon tayo ng live sa ating YouTube channel. Maraming salamat at God bless you more.